na nandito ngayon. Good evening, Coach. Okay. Ayan. Good evening sa inyo lahat. Good evening, Coach. Mga bago Good sa evening. panigid ko. Ito si ano hindi ko mabigkas yung pangalan niya. JELPJJR Lopez. Okay. Padaya, bago to sa akin. Hindi ko pa masyado kilala. Si Ana Amjarin, parang ngayon ko lang din nakita. Ako, Coach, bago lang din. Oo. Bagong gising. Si Michelle, nakita ko naman First time, Michelle, sina Nurse Aiba, sina Edwin, kaya sina Mea, sina Luigi. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. And I hope kumain na rin kayo. Kung di pa kayo kumakain, pwede naman kayo kumain habang nakikinig. Wag lang matutulog. Okay lang kumain, wag lang matutulog habang nakikinig. Okay, kasi habang kumakain ka, napapakinggan mo pa rin naman ako kahit kakain ka eh. Coach Mon lang ko yun, Coach. Si Coach Mon lang yun, natutulog. Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang pangalanan. Pinapangalanan mo pa talaga eh. Kasi na wala siya dito. Nasa office Lagot yun, mahataw yun. Lagot ka si Jasmine. Nasa office yun ngayon. Kabuking. Okay. So yun, for the past, simula kahapon pa lang naman, masyado na kasing late yung yung mga ganito kong kain. Alam mo ba, pag ikaw kasi nasa state ng sobrang hataw, yung hataw na hataw ka talaga, nakakalimutan mo na kumain. Meron na ba sa inyo naka-experience ng ganun? Yung sa dami ng kinakausap mo, ayaw mo nang kumain, pero kumakalam talaga yung sikmura mo, kailangan mong kumain. Pag ganun pag naranasan mo na yun, payaman ka na. Yes! Hindi na rin ako kumain. Baka yung iba sa inyo pilitin na sabi ni Coach Carl, wag daw kumain. Payaman ako. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi sinasadya yun. Kaya sa sobrang hataw mo, sa dami ng kausap mo, nalilimutan mo na kumain. So, ganun na nangyayari sa akin. Almost every day. Kanina galing ako ng simula umaga, umahataw na ako. After noon, punta ako ng office, may meeting kami Lucena kasi magkakaroon ulit kami ng seminar sa 15. Tapos after nung meeting namin, meron akong guest. Yung post ko dun sa yon. Hindi pa naman siya nagpe-pay-in, bumili pa lang siya ng product kasi magre-resell. Okay, bebenta niya yung product, tapos yung kikitain niya, ibabayad niya ulit pambili ng product hanggang sa maipon. Okay, so yun yung gagawin niya hanggang sa maipon yung pam-pay-in niya. So estudyante yon. Taga dito sa Lucena. After nun, uwi ako dito sa bahay, meeting naman kami para sa seminar sa Laguna. Okay, nag-meeting kami ni Dennis, ni Dan, ni Robert, tsaka si Mon. Yung mga mag-i-speaker. Then after nun, ito na. Okay, ito na ang ating coaching. So hindi pa ako dire-diretso kasi wala na akong oras para kumain. Kaya kumain lang ako saglit. So mga 18 minutes lang naman ako kumain. Kita ko dito sa oras eh. Okay. So yun yung naging takbo ng maghapon ko. Sinishare ko sa inyo kasi kapag dadating ka din sa ganitong moment. Okay, dadating ka rin sa ganitong time na magiging normal na to sa'yo. Okay, even though andyan ka sa abroad, yung sa dami ng kausap mo. Okay? So, ayun, share ko na sa inyo yung mga nagiging activities ko kasi nga, meron akong tinatry na bago. Nag-offline ako eh. Ibig sabihin, kumakausap ako sa labas talaga personal. Nagbi-build ako ng grupo dito sa Lucena. Kasi gusto kong maipakita sa inyo na hindi lang online din yung way. Okay? Kasi mas madali kasi para sabihin sa akin na, 'di ba, pwede kang mag-offline ganyan, pero mas maganda papakita ko sa inyo. Okay, papakita ko sa inyo, demo ko sa inyo paano ako nag-offline sa umaga, online, hapon, offline, gabi, online ulit. 'Di ba? Para sunod-sunod. Okay? So 'yun, share ko lang sa inyo, wala lang. #sharelangs. Okay, so 'yan, ready na ba kayo? Game na ba? Yes, Coach. Ready na po. Yes, Coach. Okay. So yan, Yes, ready na. start na tayo. Topic natin for tonight, exclusive para sa mga OFWs kasi malaki, pwede naman to sa iba, kaso nga lang mas malaking impact nito para sa inyong mga OFWs. Kasi kayo yung may mga malalalim na hugot, kayo yung may mga madadramang kwento at buhay. So, mas madali nyo tong magagamit sa mga kapwa nyo OFW. Okay, pain prospecting. Kaya siya tinawag na pain prospecting kasi gagamitin niyo yung pain. Yung hugot, yung drama ng prospect.
Okay? So, kasi ang mga, tayo kasi mga tao, especially babae. Kaya pansinin nyo, majority sa inyo mga OFW dito, babae. Nahalata nyo ba yon? Yes, Yes. coach. May mga Team Genuine member na OFW, halos lahat babae. Kukunti lang yung lalaki. O ngayon, ilan lang yung lalaki na OFW dito? Si Luigi. Si Sir Fernando, hindi naman OFW Sir Fernando kasi citizen siya ng di ba? Di ba? Tama ba, sir? Opo. Hindi naman Opo, sir. OFW eh. So, Hindi po. isa lang. Si Luigi lang yun nandito na lalaki na OFW. Di ba? Dati sa Taiwan ako. Si Coach Linux, yung mukha lang yan OFW, pero di yan OFW. Payaman yan. Right. Okay. So, yan. Kukunti lang. Napansin nyo, hindi yan nagkataon. Sinadya yan. Okay, sinadya yan ng mga nag-recruit sa inyo na babae. Kasi, pa yung promotional video natin, kwento ni Karen. Babae. Diba? Lalo na Nakatarget siya sa babae. Ni Brother Dan. Why? Kasi, ang babae, mas emotional kayo. Diba? Mas emotional kayo. Hindi naman yun kung sana, kung yung promotional video sana natin, kwento ni Bogart, edi lalaki yun. Di ba? Babae, so kwento ni Karen, puro babae. Kaya mapapansin nyo, halos kayo majority babae. Now, kayo kasi mga babae, meron kayong, mas madaling matrigger ang emotion nyo kaysa sa mga lalaki. Kaya nga, according to statistics, ang mga mas madalas magpakamatay mga lalaki. Kasi yung mga lalaki, hindi agad-agad naglalabas ng emosyon. Unlike sa mga babae, pag nagsaktan, iiyak lang. Sa mga lalaki, nahihirapan umiyak. Kasi may pride at saka akala ng mga lalaki is nakakabawas ng pagkalalaki yung pag-iyak. Which is hindi naman totoo. Okay? So, yun. Ano yung point na sinasabi ko? Mas madaling matrigger yung emotion. And ang tao, palagi niyong tatandaan, tayong mga tao, we buy through emotion. And we justify through logic. So, anong ibig sabihin nun? We buy through emotions and we justify through logic. So, dapat tinitake note nyo yan. Ano daw, coach? Dapat matik na yan. Okay, matik. Mag-take notes kayo para ma-review nyo mamaya. Diba? Dalawa yung way nyo para ma-review nyo to eh. It's either basahin nyo sa note nyo or papanoorin mo ulit yung video. Okay, medyo mahaba-haba. So, we buy through emotion, we justify through logic. So, ibig sabihin nun, bumibili tayo ng mga bagay na binibili natin, hindi dahil kailangan talaga natin or gusto natin, hindi naman talaga yung dahilan eh. Dahil na-trigger yung emosyon natin. Kaya tayo bumibili. Tapos, gina-justify na lang natin siya. Kunwari, parang sinasabi natin na hindi, kailangan ko kasi to, di ba? Bumili ka ng bagong iPhone, nag-upgrade ka. Hindi, kailangan ko kasi to. Kung isip ko na talaga kailangan. Diba? Kasi yun yung sinasabi ko na we buy through emotion. Bumili tayo sa emotion. Kaya natin talaga binili, kaya tayo nag-upgrade ng phone kasi gusto natin na impress yung mga taong nakatingin sa atin. Insecurity yun. So yun yung madalas na reason. Diba? Kaya nga ako, isa yan sa mga training ko sa sarili ko. Diba? Pag may gusto akong bilhin, kailangan ko ba talaga o na-insecure lang ako? Yun yung tanong. Kailangan ko ba talaga o na-insecure lang ako? Kasi kung na-insecure lang ako, hindi ko kailangan, hindi ko bibilhin. Kahit may pera ako pambili. So, ganun yon. Okay? So, gagamitin natin yung emotion na yon to take advantage sa prospect. Now, pag sinabi kong take advantage, hindi ibig sabihin ng take advantage is negative agad. Okay? Mayroong mga take advantage na maganda. For example, tinake advantage nung upline mo, yung emotion mo, kaya ngayon kasali ka sa Team Genuine. Tinake advantage yung emotion mo kasi pwede mo isipin parang ang negative naman nun. Pero kung isipin mo na maigi, nang dahil sa pag-take advantage ng sponsor mo o yung nagpasali sa'yo, sa emotion mo, nagkaroon ka ng pangarap, nabuhay yung pangarap mo, nagkaroon ka ng goal, na itama mo yung mindset mo. Sa mga kumikita sa inyo, nagsimula ka ng kumita. Dahil na-take advantage yung nagpasali sa'yo yung emotion mo. Pwede mo ba sabihin pangit yun? Nagkaroon ka ng pag-asa na makauwi na dito sa Pilipinas for good. Nang dahil sa tinake advantage yung nagpasali sa'yo yung emosyon mo. Masasabi mo bang pangit yun? Negative yun? Hindi. Kasi tinulungan ka. Okay? Nagigets nyo? So, ganun rin yung gagawin natin sa prospect natin.
iti-take advantage natin yung emosyon nila para matulungan natin sila. Kasi most of the time, hindi tayo nagde-decide through our logic talaga. So sa rational, yung pag-iisip, hindi tayo nagdidesisyon na gano'n. Nagdidesisyon tayo almost every time sa pamamagitan ng emosyon. Kasi meron tayong nararamdaman na positive or negative. Kaya tayo nagde-decide. Clear ba yon? Winners, clear ba? Clear, coach. Clear, coach. Clear. Okay. So yon. Sa mga kalalakihan, kaya rin naman matake advantage yung emotion pero hindi katulad ng mga babae. Mas madali pagdating sa mga babae. He's a good boy, yeah? Now, ano yung step by step para magawa niyo yun? Okay, ito na yung technical na part. Step number 1, sumali ka sa mga OFW groups. Yung mga OFW groups, mas maganda as much as possible, hindi naman mas maganda kung same ng lugar mo. Or same ng area mo, or same ng bansa mo, same ng region mo, kung saan ka man. Mas maganda. Pero okay lang kahit sa malayo, okay lang. Basta OFW. Ang daming ganon. Ang daming OFW groups. Yung mga OFW groups na na kahit yung mga nagtsotsobahan lang doon, hindi naman kasi yan yung hindi katulad nung sa tinuro ko sa inyo sa sponsoring academy na kailangan ay pwedeng mag-post. Hindi ganon. Kahit regular na OFW groups na yung bawal mag-post, yun. Pwede kayo sumali doon. Now, as much as possible, at least 5,000 members. At least 5,000 na members. Para madami talaga. Ewan ko na lang kapag sinabi mo sa akin na uubusan ka ng prospect. Ewan ko lang kung maubos mo yun. 1,000 nga, nahihirapan na ako eh. Hindi ko na maubos-ubos eh. 5,000 pa kaya. So, at least 5,000. Mga OFW groups. Okay? Step number 2. Alam mo, nakasali ka na. Ang importante doon is, hindi ka magpo-post doon ha. Huwag ka magpo-post doon, lalo na kung may rule sila na bawal. Bawal mag-post ng advertisement or whatever. Ang goal mo doon is isipin mo to ha, parang restaurant yan. Okay? Parang restaurant. Yung group, yan yung menu. Diba? Yung Facebook group, yan yung menu mo. Titingnan mo yung menu. Mamimili ka dun sa mga tao, sino kakausapin mo. Okay. So, yun yung step number 2. Pag babae ka, huwag kang kakausap ng lalaki. Kasi yung mga lalaki, lalo na OFW, assuming yung mga yan. Feeling pogi yung mga yan. Feeling, porket in-approach ng babae, feeling nila may gusto sa kanila. Pakapal mo nga mukha niyan eh. So, pag babae ka, huwag ka kakausap ng lalaki. No OFW, babae din, kausapin mo. Para wala na rin problema din. Kasi baka alam mo yung binubuksan ng asawa niya yung Facebook niya, tapos nakita, nagchat-chat ka sa kanya, edi nayari na. Diba? Huwag ka magchat-chat sa lalaki. Puro babae lang. Pag lalaki ka naman, okay lang kahit babae, okay rin kahit lalaki. Diba? So, pag lalaki, so mas malaya yung lalaki, regardless kung sino kausapin mo. Lalaki o babae, okay lang. Okay? So, yun yung step number 2. Pili ka. Tingnan mo, pili ka. Dami yan, di ba? May menu ka ng mga prospects. Sino kaya dito yung mga mukhang magne-negosyo? Di ba? Piliin mo yung mga, bahala ka kung paano ka mamimili. Pag check mo yung profile nila, tapos puro drama, yun! Maganda yun. Ang daming hugot. Di ba? Hugot sa family, hugot sa love life, daming hugot sa buhay, tapos puro sinishare, puro kadramahan sa buhay. Yun, maganda yun. Maganda kausap yun. Kasi puro drama yung sasabihin niya sa'yo. Ang dali nilang mapapasali sa business kapag kaganon. Okay? Pero hindi pa tayo nandun sa step na yun. Malayo pa tayo. Step number 2 pa lang tayo. Pipili ka. At least 10 per day. Kung kaya mo 5 to 10 people per day. Yung available time mo, dun mo lang bubuhos. Pili ka. Tapos, lista mo sa manabaka list mo para alam mo na nakausap mo na yun. Kasi baka maulit eh. Diba? Yung step number 2. Step number 3. Okay? Build rapport. For 3 to 7 days, 1 week or more. Build rapport. So, anong ibig sabihin ng rapport? Makipagkaibigan ka lang. Walang negosyo. Huwag mong isipin na pasasalihin mo siya. Hindi yun dapat ang mindset mo.
ang mindset mo is kailangan mong malaman kung ito ba yung tamang tao para pasalihin ko sa grupo ko. Tamang tao ba to? Huwag mo isipin na porket minessage mo na, inad mo na, minessage mo, pasasalihin mo na. Hindi ganun. Okay? Ang mindset mo, i-qualify mo siya. Sasalain mo. Tamang tao ba to? Kasi for example, ganito, nasa isip mo, pasasalihin mo lang siya. Diba? Magmamadali ka eh. Magmamadali ka na i-share yung business eh. Diba? Hindi pa nga kayo magkakilala. Wala pa kayong relationship sa isa't isa. So, wag muna. Diba? Parang ligawan lang yan. Hindi pwedeng will you marry me ka agad. Alam mo yung kakamit mo, kayong mga babae, ano mararamdaman mo? May lalaki, hindi mo kilala, stranger, lumapit sa'yo, tas ang tanong, will you marry me? Diba? Baka sapakin mo yun o sipain mo yun o tumakbo ka. Diba? So, wag ganun. Diba? Wag will you marry me ka agad. Ligaw muna. Ligaw muna. Kaibigan muna. Pakikipagkaibigan muna bago ligaw eh. Diba? Kaibigan muna. Pwede ba mangligaw? Ligaw sa parents. Tsaka, will you marry me? Oh. Process siya. So, parang ganun din. Build rapport lang. Ibig sabihin ng rapport, RA, pakita ko na rin sa inyo para at least higitin ko pa yung dito na lang para magamit ko tong whiteboard nito. Kita nyo ba yung whiteboard? Yes po. Opo. Okay. So, yan. Rapport. R-A-P-P-O-R-T. Silent T. Rapport. Okay? Rapport. So, ano ibig sabihin yan? A close, harmonious relationship with someone. So, anong ibig sabihin nun? English. Tagalog. Kaibigan mo. Tapos, yun. Yun na yun. Rapport. Diba? Kaibigan mo. Kasi pag kaibigan mo, di ba alam mo, pag kaibigan mo, pagka-close mo, pre, tara, gala. Di ba? O, kailan inuman? Alam mo yun, walang ilang. Di ba? Umuutot ka sa harapan niya. Walang ilang. Rapport. Di ba? Kasi, alam mo, magkakilala kayo eh. Di ba? Nagmumurahan kayong dalawa. Pero hindi naman gano'n. Hindi nyo mamurahin yung prospect. Hindi nyo rin uutotan sa harapan. O, yun yung, nagbibigay lang ako ng example ng rapport. May close, harmonious relationship na kayo. May tiwala siya sa'yo. Okay? So, yun yung rapport. Kailangan mag-build ka ng rapport. And ang pag-build ng rapport, hindi madali. Okay? Pero bibigyan ko kayo ng shortcut. Gusto nyo na shortcut? Gusto nyo ba? Kasi kung ayaw nyo, di wag. Yes, Opo, yes, opo. coach. Yes, coach. Yung mga ka-shortcut. Yes, Kasi, coach. ito kung stranger, ang hirap mag-build ng tiwala talaga, di ba? Kung di mo kakilala, ang tagal. Siyempre, ang taon, medyo matalino na rin yan, hindi yan mabilis magtitiwala. Pero kung may Lalo shortcut, na sa panahon ngayon. lalo sa panahon ngayon, dami scammer, di ba? Pero kung may shortcut, mas mapapabilis ka. So, paano mo siya mapapa-shortcut? Ito yung tinatawag na commonality. Okay? Commonality. So, pakita ulit natin si whiteboard. Commonality naman. Common. Okay, from the root word, common. Nality. Hindi ako ganito magsulat sa personal, pero malapit na. Malapit na dito. Naiintindihan nyo pa rin naman eh. Okay. Commonality. So, anong ibig sabihin nun? Parang ganito. Anong mararamdaman mo? Sino, meron ba dito sa inyo Bicolano? Bicolana? Wala. Si Ako, Donna. coach. Si Donna, sino pa? Ako po, Bicolana. Kami lang ni Donna? Ako po, Bicolana. Kami lang mga Oragon? Sino pa? Oh, si Michelle pala. Michelle. Hinahanap ko kung sino nagsasalita. Ayan, si Michelle. Hinahanap ko kung sino nagsasalita. Okay. Oragon kita. Okay, so, ngayon, Bicolano. Halimbawa, nasa Manila ka. Tapos, di ba, probinsyano tayo, di ba? Tapos punta ng Manila, di ba, nakakapanibago. Tapos, biglang may lumapit sa'yo. Nakasabot ka, Bicol? Nagataram ka, Bicol? Anong mararamdaman? Hindi mo kilala.
Hindi mo kilala. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo? Kung ano ka, kung Bisaya ka, ganun din. Nasa Manila ka, tapos may lumapit sa'yo. Bisaya ka man? Oh. Di ba? Naintindihan mo. Hindi mo siya kilala. Anong mararamdaman mo? Magugulat. Instant. May instant trust kaagad. Kesa sa mga Tagalog. Di ba? Kasi ikaw Bicolano ka, di ba? Lalo na kung hindi ka napunta ng Manila. Kesa sa mga Tagalog, mas titiwala ka dun kahit di mo kilala. Tama yung sagot ni Nilo. Tsaka si Noraline. Tutuwa, tsaka magaan loob mo sa kanya. Matutuwa ka, ay shit, may Bicolano rin pala dito. Buti na lang. Akala ko ako lang Bicolano dito. Di sila nakakaintindi, di ba? Magaan loob mo. May commonality kasi kayo. Another example. Diba, taga probinsya, taga Quezon province. Diba? Taga Quezon ka rin. Alam ba, taga Quezon ka, tinanong ka, taga Quezon ka rin. Saka sa Quezon. Diba? Sariaya, o ako, Chaong ako. Malapit na yun. Meron na kagad conversation. Hindi ka na mag-isip ng topic. Kasi may commonality. Kaya ang step number 1 ko sa inyo, sumali ka sa OFW groups. At kaya kayo lang yung tinuruan ko nito kasi OFW kayo. Mahirap sa hindi OFW na makahanap ng commonality sa OFW. Madali eh. Madali pagdating sa inyo. Hanap ka ng mga, halimbawa, taga-bansa mo pa o taga-Jeddah din. Message mo, uy, saan ka sa Jeddah? Sasagot na yun. Doon na yung simula ng conversation. Ganun ba? Dito ako. Gano'n ka nakatagal? Tuloy-tuloy na yan. Kasi meron kayong common. Yun lang ang iniisip mo. Ang mindset mo, ganun lang. Mag-build ng rapport, malaman kung pwede ba siya para sa business. Ano ba yung qualification natin sa business? May tamang attitude. Diba? Willing matuto, malalim yung reason why niya. Diba? Yun lang naman ang natin, requirement natin eh. Paano kung iniisip mo lang makarecruit lang para lang makarecruit tapos may attitude problem pala yun? Di ba? Sakit ang ulo mo yan. Pagka sumali yan. Yung pala, reklamador pala. Yung pala, mainipin pala. Hindi nayari ka. So, ganun yun. Kaya ka nagbibuild ng rapport para makilala mo rin siya. Hindi lang para magbigay ka ng tiwala sa kanya or magtiwala siya sa'yo para makilala mo rin siya. Kasi, hindi tayo dito, di ba, alam nyo to eh. Natin genuine ka, alam mo to eh. Hindi tayo pera-pera lang. Pamilya tayo. Diba? Family tayo dito sa Team Genuine. Hindi tayo pera-pera lang. So, wag mo titingnan yung prospect mo bilang pera. Komisyon. Hindi. Tao yan. Diba? Kasi anong mararamdaman mo kung ang tingin sa'yo ng tao, komisyon ka din. Diba? Masama sa pakiramdam yun. Diba? Ang tingin sa'yo ng ibang tao, pera lang. Tingin sa'yo ng upline mo, pera lang. Pagkakakitaan lang, masama sa pakiramdam yun. Diba? So, hindi tayo ganun. So, wag natin gagawin sa iba yung ayaw natin gawin sa atin. So, mag-build ka ng rapport sa kanila, open up. Paano mo mapapa-open up ang prospect mo? Especially sa OFW. Yung pain niya, paano mo siya mapapa-open up? Sige nga. Wala naman tama o maling sagot. Hula kayo kung ano sa tingin niyo. Or kung may experience kayo. Ano yung gagawin niyo para mag-open up yung prospect mo? Akin, coach, Ay, sige ikaw, sis. Pag tinatanong ko na sila kung gaano na sila katagal nag-work abroad, tapos sasagot sila ng halimbawa 2 years na, tapos pag tinanong ko sila, kumusta ka naman dyan, halimbawa sa Saudi, tapos ayun, mag-open up na sila. Sobrang higpit ng amo nila, tapos pinagbabawalan daw sila ng cellphone. Tapos pag nakita daw sila ng amo niya na na may hawak na cellphone, papatayin yung wifi, katulad nung kausap ko kanina. So, mga ganong sitwasyon. Okay. So, yun. Sino pa? Salamat sa sagot mo, Coach Donna. Sino pa? Paano mo mapapa-open up yung prospect mo? Mag-share din siya ng mga problema niya.
Madali lang yun. Ang dali-dali lang yun. Nagagawa niya na nga siguro yun eh. Sa akin, coach, kagaya din ng sinabi ni Sis Donna. Tapos tinatanong ko siya kung kamusta yung employer niya, kung mabait ba o hindi. Ganun. Tapos magsabi na siya na, oh, mabait. Tapos tatanong ko kung ilan na yung anak niya, family niya, ganun. So, kwento na siya kung ilang taon na siya sa abroad. Tapos, kung tatanong ko rin siya kung may ipon na siya, sabi niya wala. Puro padala sa pamilya kasi nagpapagawa ng bahay, ganito, ganyan. Ganun. Okay. sabi ni sabi ni Nilo, pinakamusta ko family niya sa Pinas and bakit siya pumunta ng abroad. Mga tama yung mga sagot niyo. Sino pa? Meron pa ba? Paano mo mapapa-open up yung prospect mo na OFW? Yung mag-share siya ng drama niya sa buhay. Gusto niyo malaman yung sagot? Gusto niyo malaman? Yes, Ano coach! yan, coach? Paano Ano ba ba? yun? Paano kayo pina-open up nung upline mo? Anong mga sinabi niya sa'yo? Yung nagpasali sa'yo? Ano yung mga pinagtatatanong niya sa'yo? Ano yung pinagsasabi niya sa'yo? Paano ka nag-open up sa kanya? Anong trabaho mo? Di ba? Sa akin, Isa pa. tinanong ako ni Coach Gemini noon, ano yung pinakarason bakit gusto mong kumita ng additional income? Ah, Tapos sabi ko, gusto ko mag for good na. Simple lang yun. So, yon. Ano pa? Yung coaching session. Another pa yun. Diba? Pero hindi ko Tinanong alam. sa akin ni Coach Rino. Sa ngayon, hindi ko pa recommend yung sa coaching session. Medyo like next level na yon. Pero para mapa-open up mo yung prospect mo, mag-open up ka din. Mag-open up ka din. Yung struggle mo, sabihin mo din. Kasi malamang parehas kayo. Ano ba usual? Ano ba yung usual na struggle ng mga OFW? Yun, isa na yung binanggit kanina ni Jasmine. Puro resibo na lang natitira. Walang naiipon. Puro padala lahat. Lumalaki yung mga anak na hindi kasama. Di ba? Alam mo yun? Ano ba meron akong nabasa, Coach? Yung Alin? yung graduation ng anak. Ay, Oo, yung video. award. Ganda Award yun. ng anak niya. Oo. Tapos yung nanay niya hindi pumunta. Alam ko sino pumunta, yung kapatid niya na hindi naman nakabis, hindi man lang nakaporma para magsabit ng medal. Nakachinelas lang. Ang sama ng loob niya. Yung mga ganon. Ang daming nakarelate. Ito yung tanong. Di ba, bilang mga tao, parang hindi naman tayo pare-pares magkakaiba daw tayo, di ba, bilang mga tao. Pero yun yung isa sa commonality ng mga OFW. Kaya ang daming nakarelate. Kasi halos lahat naman kayo dyan is nagpunta dyan sa abroad para sa family nyo. Diba? Hindi naman kayo nagpunta ng abroad para trip nyo lang. Diba? Trip ko lang magtrabaho abroad. Si Noraline yata, ganun eh. Ba't ka nag-abroad? Trip lang. Para experience. Madalang yung ganun. Madalang naman yung ganun. Pero halos lahat. So para mapa-open up mo yung prospect mo, mag-open up ka din. Share ka din ng struggles mo. Alam mo, ang hirap talaga ng buhay dito sa ganyan. Naintindihan kita. Kasi ganyan din ako dati. Yun yung mga keyword. Bibigay ka na ng pahiwatig. Okay? Dati wala rin akong maipon. Dati. Di ba? Dati di rin ako marunong humawak sa pera. Dati. Dati hindi ko alam kung paano talaga ako makakapag-for good. Dati yon. Dati. Yung mga nagpapahiwatig ka na nun. Nagbibigay ka na ng naku-curious na yan sa simula. Pero wala pa rin business. Wala pa rin. Hanggat hindi sila nagtatanong, huwag ka mag-share ng business. Hanggat hindi nila tinatanong. Ano ba yung ginagawa mo? Paano ka nakakaipon? Di ba? Paano ka kumikita? Ano ba yung ginagawa? Hanggat hindi sila nagtatanong, huwag mo munang i-share. Kasi walang interest. Okay? Kaya ko sinuggest sa inyo na as much as possible ay yung mga ang salihan nyo is yung mga group na malapit sa lugar nyo is kung nakakalabas kayo, pwede nyo silang i-meet. Kung nakakalabas kayo. Pero kung hindi, hindi. Wala tayong magagawa doon.
Kung nakakalabas kayo, pwede nyo silang i-meet. Pwede nyo silang ma-meet. Kasi, lapit lang, nakakalabas kayo. Tsaka, mas mabilis makapag-build ng rapport pag nagkakikita kayo. Okay? Kung hindi man, di ba, video call. Pwedeng video call. Kwentuhan lang. Diba, nagbibuild ka ng relationship dun sa prospect mo. Okay? Clear ba? Yun yung step number 3. Building rapport. Para mas mapabilis mo, hanapan mo ng commonality. And yung, alam niyo, madali lang naman yung commonality eh. Kapag ka yung prospect mo, same sa lugar mo, o yun na yung commonality nyo. Diba? Ang bilis lang. Alam mo na kung ano yung commonality nyong dalawa. Okay, clear ba? Step number 3. Clear? Meron pa ba kayo? Clear, coach. Clear, clear, Okay, good. coach. Clear. Okay, next. Number 4. Ngayon, di ba nagbibuild ka na ng rapport? Di ba as days goes by, di ba nag-uusap kayo, kwentuhan kayo, o sis, kamusta ka, ganyan, di ba? Tapos hanggang sa nagmi-meet na kayo or nagbi-video call na kayo kung may time, di ba? Anong next? Share mo na, start ka na mag-share ng plano mo, ng mga goals mo. Share mo na sa kanya. Okay, yan na yung step number 4. Share mo na yung mga goals mo. Alam mo sis, goal ko makauwi na, makapag for good na ngayong taon. Kasi meron akong ginagawa na side project. Boom. Side project. Diba? Meron akong ginagawang side project. Merong nagtuturo sa akin kung paano ako makakapag for good sa Pilipinas. Nakakwentuhan ko lang negosyante siya taga Pilipinas. So, kung sino man tinutukoy, ma-apply mo yun. Or ako. Nakakwentuhan ko lang. So, yun yung goal ko ngayong taon. Makauwi na ako or kahit next year, makauwi na ako sa Pilipinas for good. So, tinuturuan niya ako pagdating sa pera, paano ako makakaipon, paano ako kikita. Yun, i-share mo na yung mga ganun mo. Doon ka na nag-build ng curiosity. Okay, doon ka na nag-build ng curiosity. Kapag may rapport ka na doon sa tao, ilagay mo yung posisyon mo sa posisyon niya. Tapos ganun, halimbawa, ako yung nagbi-build ng rapport sa'yo, tapos OFW din ako. Tapos sinishare ko sa'yo yung ganun. Anong sasabihin mo sa akin? Anong isasagot mo sa akin? Ano isasagot mo sa akin? May nagsishare na ako ng ganun. Meron na akong plano para makauwi ng Philippines for good. May nagtuturo sa akin kung paano. Diba? Unti-unti na ako nakakaipon. Mga ganun. Kung ikaw yung kausap ko, ako yung OFW, ako nagbibuild ng rapport sa'yo, ano sasabihin mo sa akin? Paano ba yun? Paano ba gawin Paano yan? ba yung ginagawa mo, sis? Paano yun? Yun na. Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-share hanggat hindi nagtatanong kung paano. Di ba? Hanggat hindi nagtatanong kung paano, huwag ka muna mag-share. So, ayan, nagtanong na siya kung paano, edi share mo na. Sis, makakapanood ka ba ng video ngayon? Di ba? Yun na yung step number 5. Share mo na yung BWP. Be Wise Pinoy. Okay, so, aalalayan mo siya all throughout the way sa Be Wise Pinoy hanggang sa matapos niya hanggang dulo. Aalalayan mo siya. Okay? Kailangan matapos niya. Hindi ka makakapag-proceed sa last step hanggat hindi niya natatapos yun. So, kailangan alalayan mo siya. Okay? So, ngayon, sabihin na natin natapos na niya. Napanood niya hanggang dulo. Na-power siya, di ba? Ano yung last step sa tingin niyo? Ano yung last step? Good! Gising! Ano sa tingin niyo yung last step? Close deal. Closing. Close na. Tama. Okay, ko-close deal mo na. Ko-close mo na siya. Okay? So, paano? Nasa sponsoring academy yan. Meron na ba, lahat ba kayo dito tapos na sa Team Genuine Academy? Hindi pa. Meron pang hindi? Si ano yata ako, si Padaya, kakatapos niya lang sa one-on-one. Okay. Si Wilina, alam ko hindi pa rin to tapos sa Okay lang yun. Maintindihan nyo rin to pag tapos na kayo. So, wag nyo muna, at least may konting idea na kayo, pero tapusin nyo muna yan.
Ang importante matapos yung Team Genuine Academy. Kasi parang school lang yan. Hindi ka makakagraduate kung di mo tinatapos yung lessons. Okay? Mahirapan kang mag-exam kung hindi mo alam yung lessons. Okay? So, closing na. Yun na yung last part. Closing. Close deal mo na. So, easy closing method. Video call, 3-way video call. Kung kailangan mo ng tulong, hingi ka ng tulong sa leaders. Fellow OFW leaders. Ayan, si Coach Donna, Coach Jasmine, si Coach Maria nyo. So, ayan, andito si Coach Linux. Pwede rin. Na? Pero, ayan, mga leaders natin ng OFW, si Coach Noraline, wala dito si Efren eh. Wala dito si, sino pa ba? Yun lang, kayo lang pala yung mga OFW. So, yun, pwede kayo na humingi ng tulong sa kanila, sa mga leaders, sa mga uplines nyo na OFW, or kahit hindi OFW. Kaya, diba, upline nyo si Dan. Okay? Isa sa mga leaders, si Dan, pwede nyo hinga ng tulong para makapag-video call, 3-way video call, mag-closing. Ngayon, kapag yung upline nyo is nagko-closing, o yung leader nyo nagko-closing, diba, hiningan mo siya ng tulong, tapos may ko-close na deal, video call, 3 kayo sa video call, nakikinig ka lang sa kanya, tapos i-close niya yung kausap mo, yung prospect mo. Pakinggan mo kung paano niya ginagawa, kasi gagayahin mo lang yun. Tingnan mo kung paano niya ginagawa, gagayahin mo lang yun. Para sa susunod, kaya mo kahit ikaw na lang. Tapos kapag meron ka na rin downline, tapos gano'n rin, humingi na tulong sa'yo, gano'n din gagawin mo sa kanya. O, pakinggan mo ko ha, gagayahin mo lang ako. Ganito rin yung gagawin mo sa susunod. So, gano'n. Minsan, hindi sa isang beses makukuha agad. Minsan, 2, 3, 4, 5. Ang importante, inaaral nyo kung paano nila ginagawa. Kasi mas madali nyo matututunan kapag nakikita nyo actual ginagawa. Okay? So, yon. Kapag kailangan nyo ng closing deal na hingi kayo ng tulong sa mga leaders para makapag 3-way video call. Ako, kapag available ako, pwede nyo rin akong sabihan. Kung may gusto ko yung ipa 3-way video call. Kapag available ako, pag online ako, pwede naman. Mag-schedule tayo. Huwag nyo lang ako bibiglain. Huwag nyo rin bibigyain yung mga leaders nyo. Yung biglaan, di ba? Alam mo yun, nasa CR yung leader tapos bigla mong sabihin, sis, pwede bang tulungan mo ako mag-close? Nasa CR. Di ba? Mamaya naman, palabasin mo muna ako dito, di ba? Huwag nyo bibiglain. Schedule din kayo. Sabihan nyo din in advance para makapag-prepare din yung leader. Okay? Clear ba? Marami ba natutunan? So basically yun lang. 6 na steps lang. Okay, Coach. 6 na step. Step number 1, sali ka sa mga OFW groups. Huwag ka magpo-post doon ng kahit na ano. Yung group na yun, kaya mo sasalihan para makita mo yung mga members. Kahit nga, minsan may mga group na kahit hindi ka mag-join, kita mo yung mga members. May mga ganon minsan yung group. So kapag kakita mo naman kung sino yung mga member, kahit di ka mag-join, huwag ka na mag-join. Di ba? Tingnan mo na lang. Step number 2, pili ka ng prospect. Kapag babae ka, babae rin. Huwag kang makikipag-usap sa lalaki. Okay? Pag lalaki ka, pwede lalaki at babae. Alin man kausapin mo. Number 3, build ka ng rapport. Build ka muna ng tiwala. Commonality, kwentuhan lang. Share lang ng experience. Open up lang. Kailangan mag-open niya ng reason why niya. Yeah, so sa pag-uusap niya na ganun, mag-open niya ng reason why niya. Step number 4, pagka nakita mo na, di ba, na nag-open up na siya, ibig sabihin may tiwala na yun. Yeah, nag-open up na siya eh. Diba? Nagsishare na siya ng mga problem niya sa family, problem niya sa buhay. Step number 4 ka na. Share mo na yung plano mo. Sis, goal ko, naman nahihirapan din ako sa ganyan, di ba? Problema ko rin yan. Pero ngayon, goal ko makauwi na ng Pilipinas for good kasi meron na nagtuturo sa akin kung paano. Ganun na. Diba? Parang pinaiinggitan mo siya, parang ganun. Diba? Magko-curious siya, magtatanong. Pag nagtanong na, step number 5, BWP. Doon mo na i-share yung BWP mo. Okay, BY's Pinoy. Makakapanood ka ba ng video ngayon? Kasi kung hindi, mamaya na, anong oras ka bang makakapanood? Kasi message na lang kita sa ganung oras. Huwag niyo basta-basta i-send yung link. Para masigurado niyo na mapapanood niya. And kapag natapos na niya, igagay niyo siya all the way. Kapag natapos na niya, close the deal na. Close mo, or hingi ka ng tulong sa mga leaders na merong i-close, natapos na yun. Kailangan masigurado mo natapos niya talaga. So, paano mo malalaman kung natapos niya talaga yung BY's Pinoy? Tanong mo sa kanya, napanood mo ba doon yung tungkol sa Team Genuine? Pagka sinagot niya sa'yo, ano yun? Natapos niya na ba?
Natapos niya na ba? Hindi. Hindi. Hindi niya alam Team Genuine eh. Pag tinanong mo kasi, hindi porket tinanong mo, tapos sinagawin niya, oo, totoo na yun. Minsan akala nila natapos na nila, pero hindi naman talaga. Akala lang nila. Akala nila yun na yung last video. Yung pala, pangalawang video pa lang. Doon mo i-confirm. Natapos mo na ba? Oo, natapos ko na. Napanood mo ba doon yung tungkol sa Team Genuine? Hindi. Ano yun? Hindi nga pa natatapos. Hindi ka pa tapos. Pagpatuloy mo lang. Saan ba yung huling part na natapos mo? Para malaman mo kung alin yung tungkol sa inyo na huling part na natapos niya, send mo yung link nung kasunod na video. Meron namang links. Kung wala ka nung links, hingin mo sa leaders sa BYS Pinoy. Halimbawa, sinabi niya na, ang napanood ko lang doon yung tungkol sa munggo at mangga. Pang ilang video yon? 4. 3. 3. Ay, diba? 3. Munggo mangga. Ika 4. Ano yung ika 4? 5 M's. 5 Ay, oo nga pala. 5 M's pala yung... Ika 5, yun na yung last video. Yun na yung Team Genuine. Okay, first video, introduction. Second video, scammers at unethical networkers. Third video, munggo mangga. Fourth video, 5 M's. Tsaka fifth video, yung last, tungkol sa Team Genuine. So, pag sinabi niya, tungkol dun sa munggo mangga yung napanood kong huli, send mo na yung video number 4. Okay, ito yung link para sa video number 4. Pagpatuloy mo na. So, kung wala ka namang list ng links, hingin mo sa mga leaders. Okay, meron yan. Sina Coach Yasmin, Donna, Maria, Noraline, sina Coach Linux, meron niya mga yan. Okay? And then, pag natapos na niya, confirm, close the deal, patulong ka sa upline mo, kung kailangan, 3-way video call. Okay. So, yun. Yun lang. 6 step. Mahirap bang gawin yun? Mahirap ba? Komplikado ba? Ang simple lang. Kahit yung anak mong grade 6, kaya yung gawin. Madali lang kasi. Napakasimple lang. Pero kapag hindi ka pa tapos sa sponsoring academy, Team Genuine Academy, tapusin mo muna. Kasi doon mo maintindihan kung ano ibig sabihin ng close the deal. Paano mag-close. Nandun yon sa training na yon. Okay, clear ba? Marami ba natutunan? Yes, po. Coach. Yes, clear. I-apply ba pagkatapos? I-apply ba agad? Apply agad. Apply agad. Okay, 6 steps. Now, ito yung tinatawag na active prospecting. Prospecting. Active. Ibig sabihin, dalawang klase ng prospecting, di ba? Active and passive. Active prospecting, ikaw lumalapit sa tao. Passive prospecting, hinahayaan mo yung tao lumapit sa'yo. Active prospecting tong tinuturo ko sa inyo. Passive prospecting is yung tinuro ko sa Team Genuine Academy na nagsishare ka. Nagsishare ka ng mga videos natin, promotional videos natin, tapos nagko-comment yung tao ng I want to learn. Passive prospecting yung kasi tao lumalapit sa'yo. Gagawin mo parehas. Kasi di ba? Kasi hindi pwede, di ba pag nag-share ka sa mga groups, di pwedeng mabilis na mababan ka. Sino sa inyo na ban na? Palagi. Post, di ka maka-comment. Di ba pinapapalitan ni Facebook yung password mo? Di ba? Madalas po, Ka daw. Abnormal yun eh. Di ba? So, ganun na nangyayari pag masyado kang mabilis mag-share. So, mag-share ka ng isa habang nagpapatagal ka muna kasi hindi pwedeng sunod-sunod, mag-active prospecting ka muna. Hanap ka muna ng mga prospect, lista mo yung mga ina-add mo. Diba? Pag in-accept ka na, hello, taga-ano ka rin ba? O, diba? Doon mo na simulan yung conversation. Tapos, after mo ng konting usapan, share ka ulit nung post. Tapos, hintay ka ulit, kausap ka ulit, active prospecting ulit. Hindi ka mababan pag ganun. Hindi ka mababan kapag ganun ang ginawa mo. Okay? Nag-active ka, nagpa-passive ka. Mas marami prospect yung makakausap mo kapag ka ganun. Okay? So, yun lang naman. Meron ba mga gustong itanong before tayo matapos? ako, Coach. Ano yun? Ulit sa simula. Linux, ulitin mo sa simula. Puputol-putol eh. Sa barangay na lang po tayo magpaliwanagan. Sarado na yung barangay.
Sa presinto na lang po tayo magpaliwanag, ma'am. Okay. So yun, sino may tanong? Baka meron kayong gusto itanong, hindi pa kayo masyado naiintindihan dun sa mga ano ko. Meron ba? Wala? Yes. Wala na? Siguro, coach, magdadaglag lang ako ng konti. Especially Sige. dun sa mga medyo natatakot pagdating halimbawa sa pagkausap sa ibang tao, lalo sa mga bago sa atin, di sanay. Maging lang, kasi kapag ang goal mo talaga is pasalihin kagad yung kausap mo or bentahan, mabablangko ka, promise. So, ang dapat i-goal mo is genuinely makipagkaibigan. So, ano yung mga pwede nating gawin para hindi maubos yung pagkukwentuhan nyo? Kasi doon tayo minsan nabablanko, 'di ba? Paano ko ba itutuloy-tuloy yung kwento? Hindi naman sanay makipagkwentuhan, hindi ko na makakilala to. Maging genuinely interested ka lang sa tao. Check mo yung profile niya, 'di ba? Uy, may anak ka na pala sis. Ilang taon na siya? Ganun. So maging interesado ka dun sa tao. Kahit ano pwede niyo pag-usapan actually. So hindi kailangan na puro halimbawa naka-set sa kung paano mo siya mare-recruit o mabebentahan. Kagaya nga ng tinuro sa atin ni coach. Yun lang din ang sikreto. Malinaw ba, winners? Yes, coach. Maging interesado lang din kayo doon sa tao. Okay? So, wag din naman yung tipong parang investigador. Sunod-sunod ang tanong. Oo, sunod-sunod yung tanong. Hindi po, kasi yung iba sa atin, di ba, mga galing sa networking din before, tinuruan tayo mag-form daw. Mo about sa family, occupation, recreation niya, yung pinagkakabalan niya, tapos, tsaka may ibibigay yung message mo. Pag ganun yung tipo ng tanong mo, halimbawa, sunod-sunod, taga saan ang pamilya mo? Anong trabaho mo? Anong pinagkakabalan mo? Ang lalabas nun, baka tanongin ka niya, investigador po ba kayo? Ano po ba kayo? NBI? Police po ba kayo? So, wag ganun. Maging natural lang din tayo sa pagkausap sa tao. So, hanggat maaari, ang lagi mong i-highlight siya. Ano ibig ko sabihin? Pag-usapan mo tungkol sa kanya. Okay? So, kasi, ang goal mo niyan is, ang tao kasi, lalo na halimbawa, nabibigyan mo siya ng pagkakataon na maging interesado ka sa kwento niya, lalo yung mag-open up. Tapos pag naramdaman niya na sincere ka talaga, na gusto mo lang makipagkaibigan, mag-open up yan. Hindi mo kailangan pilitin. Ngayon ganito, paano naman coach? Kung halimbawa nakakausap ko, isang tanong, isang sagot, tapos parang hindi interesado. Ako, ang rule ko dyan, halimbawa, 3 beses na sinisin ka, o kaya yung isang tanong, isang sagot, kamusta? Okay lang. Tagasan ka? Halimbawa, Saudi. Ang trabaho mo? DH. Tapos, yung parang ganun lang yung tipo ng kwentuhan nyo. Tapos, halimbawa, sunod yung ibang question mo, sinisin ka na lang, next ka na lang din. Okay? So, yun lang yung may advice ko. Sana makatulong sa inyo, winners. Okay, coach. Yun lang po. Okay. So, ayun. Yun na naman. Very basic lang yun. Pero once again, sa mga hindi pa nakakatapos sa Ingenium Academy, tapusin nyo muna yun. Para mas madali nyo siyang maunawaan. Okay, clear ba? Clear, coach. Okay. Clear, coach. So, yun, congratulations sa inyo umattend dito sa ating training. Plus, para sa mga OFWs, gusto na kayo i-congratulate ngayon pa lang kasi even though napapansin ko iba sa inyo busy, may iba pang ginagawa, may trabaho, ganyan. Nakikipinig ka pa rin, andyan ka pa rin. Tandaan nyo, aani kayo dyan. Kasi part ito ng pagtatanim. Nagtatanim kayo para sa sarili nyo. Itong mga pinagsasasabi ko, di naman to para sa akin. Kasi pwedeng hindi mo gawin. Di ba? So, hindi to para sa akin. May choice ka kung gagawin mo siya o hindi. Para sa inyo to. Okay? Ito lahat ng mga tinuturo namin, yung sinashare namin sa inyo, para sa inyo to. Kasi ang gusto namin, as much as possible talaga, is lahat ng sasali na
OFW sa Team Genuine makakapag-for good sa Pilipinas. Ang goal, isa sa mga malalaking goal namin is tayong Team Genuine, yung may pinakamaraming mapapauwing OFW. So yun yung ultimate goal natin. Pinakamaraming mapapauwing OFW sa lahat. Lahat ng ibang business, sa lahat ng ibang team. Okay. So, naniniwala ako na mangyayari. Kaso, 50% lang nun yung kaya naming gawin. Okay? 50%. 50% nun is itong ganito. Yung pagtuturo sa inyo, pag-guide sa inyo, pagbibigay sa inyo ng mga valuable information makakatulong sa inyo, yun yung 50%. 50% nun, na kanino? Nasa iyo na. Ikaw na. Gagawin mo. Kasi kung ginawa namin yung part namin, hindi mo ginawa yung part mo, wala rin. Kahit gano'n ka namin kagusto na mapauwi dito sa Pilipinas for good, kung hindi mo naman ginagawa yung necessary na kailangan mong gawin, wala din. Hindi rin namin magagawa. Di ba? Kaya kailangan gawin mo rin yung part mo. Kumbaga parang sa relationship, hindi pwedeng yung lalaki lang nag-e-effort, hindi pwedeng yung babae lang nag-e-effort. Dapat parehas. Yes! Di ba? Kailangan ng commitment. Commitment nyo kasi hindi naman talaga nasa company, nasa team, or whatever. Ang commitment nyo nasa goals, nasa family nyo. Diba? Yun ang commitment nyo. Diba? Pagka nagkaroon ka nga ng karelasyon, diba? Boyfriend, girlfriend, asawa, committed ka doon. Naalala ko tuloy na. Palagi sinasabi to sa seminar sa amin dati. Yun nga yung boyfriend mo o girlfriend mo, diba? Nag-commit ka sa kanya. Hindi ka naman pinayaman. Ito pa kaya? Bakit hindi ka mag-commit dito? Papayamanin ka nito Di ba? Nag-commit ka doon sa girlfriend mo, boyfriend mo, niloko ka lang. Hindi ka na nga pinayaman, niloko ka pa. Hugot na hugot. Ganun na ganun. Naalala ko yun sa seminar namin, ganun palagi yung sinasabi dati. Sa dati naming company. So yun, may point naman kasi yun, di ba? Nagko-commit nga tayo sa tao, nagko-commit tayo sa ibang bagay na hindi naman talaga magpapayaman sa atin or hindi maibibigay yung goals natin, nagko-commit tayo sa ganun. Bakit hindi natin ibigay yung commitment natin dito? Ito yung magbibigay sa atin ng goals natin. Diba? So i-goals mo na lahat, makauwi ka na dito sa Pilipinas. Tulad na sinabi ko sa inyo, kahit gaano namin kagusto na makauwi ka na dito sa Pilipinas, kung hindi mo gagawin yung part mo, hindi ka makakauwi. Palagi mo nang isipin. At saka yung pag-uwi mo sa Pilipinas, hindi mo naman ginagawa para sa sarili mo yun. Ginagawa mo yun para sa anak mo, sa family mo. Ayaw mo syempre na lumaki yung anak mo na di mo kasama. Nagdadalaga binata sila, wala ka dun. Masakit yun. Hindi lang sa'yo, pati dun sa anak mo. Kasi alam ko yung pakiramdam. Naging anak ako ng OFW. Yung kwento ni Karen, di ba? Doon ko sinabi yun. Hindi ko man alam yung pakiramdam ng pagiging OFW. Alam ko yung pakiramdam ng pagiging anak ng OFW. Na hindi ko kasama magulang ko. Diba? Ang sakit kaya nun. Tapos, alam mo yun, pag umuwi ka, di ka kilala nung anak mo o hindi malapit sa'yo. Ilang taon ka nagsakripisyo sa ibang bansa tapos ganun, uuwian mo ng ganun. Sakit nun. So, yun yung ayaw natin mangyari, iniiwasan natin. At kaya mo to ginagawa para doon, para makauwi ka. Naniniwala ko na kaya mo yun gawin. Kasi team genuine ka Team genuine ka, hindi ka kasali sa kung ano-anong scam lang or puro power lang. Diba? Puro nagsisigaw lang ng payaman tapos di nyo naman alam kung anong gagawin. Hindi ka naman kasali sa mga ganun Team genuine ka, mayroon kang exact plano, step by step na lalakarin mo na lang para makuha mo. Dadaanan mo na lang. Pinatag na sa'yo yung daan. Mas madali na. Diba? Kumpara sa amin dati na sobrang hirap. Meron kayong sistema na ginagamit, meron kayong training, meron kayong support, nandyan na lahat. Wala ka nang hihilingin pa, daig pa yung jowa mo na nanloko sa'yo. Diba? Nandyan lahat nakasuporta. Diba? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, lahat sila. Diba? Daming leaders, tutulungan ka. Basta online, sasagot sa'yo. Diba? Kahit nasa CR, sasagutin ka pa din. 24/7 nga. 24/7 yung GC natin So, yun. Gusto namin makauwi kayo dito sa Pilipinas kasi ang habol ko doon, yung kwento. Every time, binivisualize ko yun
na kayo nakakauwi na, nakauwi na dito sa Pilipinas, nakakapag for good na, tapos nagsasalita ka na on stage, nagsishare ka ng kwento mo, tapos sinasabi mo yung kwento mo kung paano ka naghirap sa abroad, tapos paano ka napauwi sa tulong ng Team Genuine, paano ka naging success. Yun yung binivisualize ko. Yun yung masarap para sa akin. Ganun ako mag-visualize. Hindi na ako nag-visualize nung about sa akin talaga, kasi alam ko na mangyayari na yun. Kikita ako ng milyon-milyon, makakabili ako ng malalaking bahay, kondo, sasakyan. Normal na yun. Alam ko na mangyayari na yun. Pero hindi ko talaga alam kung mangyayari is yung binivisualize ko para sa inyo. Makakauwi ka ng Pilipinas, magsasalita ka on stage, mag-share ka ng kwento mo, paano ka naging successful. Hindi ko sure kung talagang mangyayari yun eh. 50-50. 50% sa akin, 50% sa'yo. Kasi kahit na binivisualize ko yun, kung hindi ka naman naniniwala, ikaw mismo di ka nagbivisualize ng ganun, wala, di mangyayari. Diba? Ito yung malupit. Kahit hindi ko i-visualize yun, ikaw lang mag-visualize nun, mangyayari pa din. Diba? Basta ikaw yung maniwala. Ang importante maniwala lang naman is ikaw eh. Hindi naman ako. Kahit lahat ng tao hindi naniniwala sa'yo, kahit pamilya mo hindi naniniwala sa'yo, basta ikaw naniniwala ka, yun lang ang importante. Yun lang yung importante. Hindi mo kailangan ng paniniwala ng iba. Alam mo, ang swerte nyo, kasi kahit hindi ka paniwala ng mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, or whatever, naniniwala itong Team Genuine sa'yo eh. Naniniwala yung community ng Team Genuine sa'yo. Meron naniniwala sa'yo. Meron pa din. Okay? So yun. I hope within the next year, marami na kayong makauwi. Naka-record to. So, alam nyo, ang sarap i-replay nito kapag mga nakauwi na kayo dito sa Philippines. Tapos for good na kayo. Sarap balikan itong ganitong kwento. At least kita, may record, may test, ang tawag dito, ebidensya, may ebidensya na sinasabi ko to sa inyo. Di ba? Tapos pag nangyari na, di ba? Nangyari na. Masaya tayo na. Okay? So yun, step by step gawin nyo, i-apply nyo. And reminder, ewan ko kung nabanggit na to sa inyo ng leader nyo, as much as possible, mag-save ka at least 30% ng sinasahod mo. Gawan mo ng paraan para hindi mo ipadala lahat. Kung gusto mong makapag for good, kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo makapag for good, wag mong gawin. Pero kung gusto mo makapag for good na sa Pilipinas, gawan mo ng paraan na makapagtabi ka ng 30% at least. Kung mas malaki, mas maganda. 30% ng sinasahod mo. For example, kung sumasahod ka 10,000, magkano itatabi mo? 30%. Magkano yun? 3,000, Coach. 3,000. 3,000. So, 3,000 siya. Yun yung tatabi mo. Tatabi mo lang ng itatabi. Gumawa ka ng paraan. Hindi ko alam kung paano mo gagawin. Basta gumawa ka ng paraan para makauwi ka na sa Pinas for good. Hindi ka maintindihan. Huwag mo expect, madalas karamihan sa inyo hindi maintindihan ng pamilya mo. Wala ka na dapat pakialam doon. Hindi ka nila maintindihan. Kung naalala nyo yung, di ba bagong member ka, pagka-join mo, may sinend sa'yo yung Team Genuine, yung kwento nung isda at nung palaka. Naalala mo yun? Yung kwento nung isda na napadpad sa balon kasama yung palaka. Opo, Coach. Ano ba? Parang ganun kasi yung dating. Hindi na naalala yun? Parang diba? wala ako nabasang ganun. Pero ito maganda kasi maganda para ikwento ko rin. Merong balon. So, di ba balon, limited space lang yan, maliit lang yun. May palaka doon na nakatira sa balon. Sa tubig siya. May naligaw na isda. Di ko alam kung paano siya napunta doon. Baka si Nemo, di ba? Masyadong layas. Napunta siya doon. Di ba? So, ngayon, napunta itong isda dito sa balon. Tapos kinausap niya si palaka. Hindi ba si Meg yan? Hindi yun. Hindi siya magkakasya sa balon. Si Nemo yun, kasi layas si Nemo eh. So, kinento niya si palaka, nasan ako? Sabi ni palaka, nasa balon ka. Bakit? Tagasan ka ba? Sabi ni isda, ni Nemo, taga-dagat ako eh. Diba? Sabi ni palaka, ano yun? Yung dagat, parang ganito din, tubig, pero sobrang laki. Diba? Sabi ni palaka, talaga? Ano pa? Diba? Sabi ni palaka, sobrang laki, gano'ng kalaki pala? Gano'ng kalaki? Ganito? Sabi ni palaka. Sabi ni Nemo, hindi, mas malaki pa dyan.
Sabi ni Palaka, ganito. Hindi, mas malaki pa dyan. O, sige, ganito. Sabi ni Nemo, hindi, mas malaki pa dyan. Ano sabi ni Palaka? Sinungaling ka. Sabi ni Palaka, sinungaling ka. Diba? Hanggang ganito lang naman kalaki yung balon eh. Diba? Ganito lang kalaki yung yung tubig eh. Wala namang ganun. Diba? Ngayon, ano yung lesson? Hindi nagsisinungaling si Palaka, hindi rin nagsisinungaling si Isda. Alam natin na may balon, alam natin na may dagat. Ang problema, hindi nakita ni Palaka yung dagat. Kaya hindi siya naniniwala. Hindi niya kasi naintindihan na may dagat pala. Si Nemo lang yung nakakita. So, alam niya. So, parang gano'n rin pagdating sa'yo. Pag in-explain mo yung business, yung pangarap mo, di ba, yayaman, blah, blah, ma-achieve mo yung mga goals mo. Parang sinasabi mo dun sa mga kaibigan ka, mag-anak, kakilala mo na, nakatira ako sa dagat. Tapos sasabihin sa'yo ng mga kamag-anak mo, ganito kalaki, hindi nila maintindihan. Sinungaling ka. Walang ganun. Di ba? So, wag mo na explain sa kanila pag ganun. Basta gawan mo lang ng paraan na makapagtabi ka at least 30% ng sinasahod mo. Gawan mo ng paraan para makapag-for good ka. Kasi, halimbawa, kung nakakapagtabi ka ng at least 30% ng sinasahod mo, tapos sabihin na natin, 3,000 times 12, isang taon, 36,000 din yan. Diba? Malaking bagay rin yan pag uwi mo ng Pilipinas, may 36,000 ka. Kung kaya mong mas malaki, mas maganda. Diba? Para makapag-for good ka. Kasi yung mga nagpo-for good dito sa Pilipinas, meron kami sistema na tinuturo sa kanila. Hindi namin kayang ituro yun pag andyan ka. Hindi mo magagawa pag andyan ka. So kailangan mo rin, para magawa mo yung sistema na yun, kailangan mo ng ipon, kailangan mo ng pera. Kasi papakainin mo ng pera yun para bigyan ka ng mas malaking pera. Okay, papaikutin yung pera na papalalakihin natin. Meron kami sistema na ginagawa. Kaya yung mga nagpo-for good dito, yun. Katulad nung isa sa mga leaders natin, si Dennis. Hindi na siya bumalik ng abroad. Kasi ginagawa namin yung sistema. Diba? Meron pauwi ngayon si Coach Maria. Wala si Coach Maria dito. Yun, tuturo rin namin sa kanya yung sistema na yun. Para hindi na kailangan bumalik. Yan, Ako sa November, coach. Uwi ka muna. Uwi ako ng November, tapos na yun. 2,000, Malayo. 2,000, Anong year daw, sis? 2035, ano ba? Uy, grabe naman. Ay, hindi, joke lang. Okay. 2,000. So, yun. Para namin may turo sa inyo yung gano'ng sistema, kailangan nandito kayo. Tsaka kailangan nyo ng ipon. Kaya pinag-iipon ko na, pinag-prepare ko na kayo. Para hindi na kayo babalik dyan. Kaya itong magawa. Okay? So, yun lang. I hope marami kayo natutunan. Make sure apply nyo kagad yung lahat ng natutunan nyo. And before tayo matapos, syempre, tradisyon. Game, signature pose. Labas na yung nakatago. Labas na yung mga nakatago. Para sa mga bago, okay, yung tradisyon po namin is mag-i-screenshot po kami dito na naka-signature pose. Ayan, ginagawa ni Sir Fernando, naka-signature pose. Tayo lang kasi yung ganito eh. Original to eh. Original to eh. Okay? So yan, ito yung symbol. 'Di ba pag nakakita kayo ng gumaganito diyan sa abroad, Team Genuine 'yun. Alam niyo na. Kagaya namin si Kim. Oo. So yun, signature pose para malaman ng tao na Team Genuine ka. Oh. Okay? So yan, game na. Signature pose. Tingin sa camera. Okay, tingin sa camera. 1, 2, 3. Okay, so yan. Congratulations. Apply ka agad. Salamat, Coach. Bye-bye. Good night. Bye, guys. Salamat sa inyo. Salamat. Bye-bye. Good night.